Minamahal tayo po natin tumayo, minsan lang pa, bilang pagbigay galang po natin sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa, magbigay sa ating kalakasan, katatagan sa paglilingkod. Aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy Binias. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God bless you, the beloved preacher Juju Abad. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, madalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, ang mamanal, maraming salamat. Sa dakilang pagkataon, bigla mo sa amin sa araw na to, na kami gidala mo rito sa iyong bahay-sambahan. Thank you so much, Lord, for the great privilege and opportunity given to us, Father Lord. You bring us here to worship you and praise you and give you thanks for all the goodness, the love, the mercy, protection you have given to us, Father. Thank you so much that you bless every part of thy service from joyful soul, the song of the choirs, singles, adults, finest, at children. Hanggang sa oras na to, Lord, pinagpapala mo kami mga salita na pakinggan mga matutuo at yung mga pagbibigay, Lord. Bless and win the humble servant. Deliver love and mercy, and obey sitting us out in resist right now, Lord, to the first leading prayer of dearly beloved pastor with us on me, thy obey sitting right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Balik sa tiling Quran, ano naman? Everybody say, praise the Lord. So, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our Son Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist. Will this tell me that the end-time prophet of our loving God, and you always remember and cherish the blessed memories and golden and precious teaching our beloved son, Pastor Lina Almeida, and all beloved their children, and the whole Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa ating mga webcast viewer. And ngayon, maraming salamat sa araw na ito pinagpala tayo. And we heard today just to commemorate and remembering the sacrifices and agony of our dearest loving God and dearest Jesus. Yun po ang inatawag na the Holy Supper, the Lord's Supper, and the Last Supper. Palakpakan po natin ang ating malapay. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, atin ito ipangaral ulit. Dati pinangaral ko na ito po, iba naman yung sistema. Ngayon po, ipangaral natin what was the symbolism of the Last Supper. Its meaning and significance. Hindi na masabtan po natin, maintindihan. Amen? Kay Holy Supper ngayon natin Bakit every last of Sunday of the month, ginagawa po natin ito? So, paano ito nag-symbolize sa atin? Kaya dito, ang ginatawag na Holy Supper, ay pareho lang to sila. Sa Biblia, makita mo the Lord's Supper, the Last Supper of the Lord, and then the Holy Supper. That is all the same meaning. Amen? Kaya ang title natin ngayon sa ating preaching, what was the symbolism of the Last Supper? Its meaning and significance. Meaning and significance. Ang significance, mga minamahal, ito po ay sa Tagalog pa kabuluhan. Ano bang kabuluhan? Ang kahalagahan. Ang kahulugan ng halaga o ibig sabihin nito sa ating buhay. At anong simbolo? Nga bakit ito ginawag na Last Supper, the Lord's Supper, or the Holy Supper? Kung bakit ito ginaganap natin sa church every last Sunday of the month. First of all, ginagawa natin ito dahil nakasulat sa Biblia. In 1 Corinthians chapter 11, verse 24 and up to 25, nakasulat yan, no? Take it, drink it, this do ye in remembrance of me. Ang nagsabi niyan ang Panginoon mismo. Amen? Kunin niyo ito at kainin at inyo pong inumin. No?
Buhaton nyo kini sa paghinumdum nako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, mga minamahal, kunin natin dito ang meaning. The Last Supper, or the Lord's Supper, or the Holy Supper, which took place hour before the Lord's crucifixion, was a Seder. Yung Seder, meaning, yung Passover observance, dito po sa pinaka lugar balay, a Jewish home, tong chamber ba, or community service, including a ceremonial dinner held on the first or second evening of the Passover. Dito po ginawa yung itawag na Seder. Ang ibig sabihin yan. So dito sila, nag-last supper, last dinner, ang ibig sabihin. Palakpakan po natin ating Panginoon. So dito, ulitin ko, the Last Supper which took place hours before the Lord's crucifixion. It takes pa ng pila ka oras bago ang Panginoon ipapako. Was a Seder, meaning Passover observance in that place. Previously, the Feast of Symbols had only pointed back to the Hebrews' redemption from Egypt. Actually, itong Last Supper, parang previously, ito'y parang piyesta. Passover. Ito po'y isa, ang Passover, ito po'y piyesta. Pag sa ulog ng kapistahan nila. Ang lahat ng mga Israelita ay sila po'y kakain ng ginatawag na pagkaon tinapay na walang libadura. Amen ba? Amen? But the truth denied, Jesus revealed the messianic significance of Jewish symbols, bread and wine. Nung doon na sila sa loob, hinawag sila, nagkaroon sila ng Last Supper, Holy Supper. So nagkaroon ng Panginoon, Jesus revealed a messianic significance. Messianic significant. Napakahalagang bagay o may kahulugan itong dalawang simbolo. Nagdala siya ng bread and wine. Inikot sila doon sa buong lamisan, nagdala siya ng tinapay at wine, ubas. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, dito sa Seder sa loob, so para masundan niyo ako, what is Passover Seder? Yung Seder ba is E-D-E-R. Sabi ko, a Jewish home or community service including a ceremonial dinner held first and second evening of the Passover in commemorating of Exodus from Egypt. Nang paglabas niya sa Ehipto, ilagi na commemorate ito, gina-celebrate nila. During their Passover, dito sa loob ng isang lugar, na magkaroon sila ng seremonya, ang tawag yan, Passover Seder. Amen ba? Amen? In a Seder, yung sa oras na yan, a cloth bag with separate compartments hold 3 sheets. May dala dito sila. Cloth bag with separate compartments, behold, parang lagayan, 3 sheets of matzo. Yung matzo, or ibig sabihin, tawag yan ay or unleavened bread. Matzo man ang tawag sila. Meaning unleavened bread. Ang unleavened bread ay tawag na tinapay na walang libadura, walay latoy. Linuto lang sa harina o tubig, pinurma, walang yes, walang sugar, walang milk. Yan ang tawag. Walang libadura. Amen ba? The middle matzo, sa gitna daw ng matzo, libadura, unleavened bread, is removed and split, gitunga nila. And 1/2 is broken and distributed, gipanghatag sa mga apostoles. The other is wrapped, binalot, in a napkin, hidden, and brought back after it is found. Tinago lang nila yon. Siguro para sa Panginoon yun. Kaya ginagawa natin dito, binabalot. Yung mga tinapay ng
Anong binabalot natin? Foil, aluminum foil, para maging malinis. Kasi mga minimal, may meaning, ito symbol, may mga symbols ito eh. Yung tinapay. Then, ito po, the symbolism of bread in the Last Supper. Paminaw kayo. Ang simbolo ng tinapay sa Holy Supper o the Last Supper, ito po. Kaya biniak nila yung tinapay, breaking the bread, tinunga nila. And Jesus said, take it, this is my body. Amen? Distribute na sa ila. Bakibasa lang, Brad. Matthew chapter 26, verse 26. Libro sa Mateo, Kapitulo 26, versikulo 26. Ug samtang nangaon sila, si Jesus may kuhag tinapay ug sa nakapanalangin na siya niini kini iyang gipikas-pikas ug ngadto sa mga tinun-an gihatag niya nga nagingon, kumuha ug kumaon kamo, kini mao akong lawas. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, ang bersikulo ay 26. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Amen. Palakpakan po natin Diyos. So, yan po ang bread. Kunin nyo, kainin nyo, ito po ang aking katawan. Amen? So sa Biblia, ang ginatawag na unleavened bread, meaning walang palaman, walang timpla, walang star margarine, walang yeast, walang sugar. Dahil bakit? Kasi ang leaven, kinang may timpla, may palaman, may yeast sa loob, symbolizes sin. Tamo? Kahit tinapay so ng paano, may simbolo. Dapat pag kumain ka ng tinapay, just to remembering sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin, walang bahid, walang artificial nga mga ingredients, kailangan natural nga flour. Amen? Amen. Dahil pag mayroon ng palaman, may star margarine, may yeast, yes, mga minal, nag-symbolize ng kasalanan. Tamo stricto. Kaya sa iba, ginagamit yung ostya. Ano? Tama ba yun? Ostyas? Yung puti na manipis. Anong tawag? Ostya. Isa atin, maghanap ka pa mahal, doon na lang tayo maghanap sa Gaisano. Marami naman dong sliced bread. Pero may lasa. Amen. Amen. Kung sundin natin yung symbols talaga sa unang panahon, unleavened bread, pero mahirapan na po tayo. Dahil kailangan magpa-order pa po tayo. Kaya nga sa mga ibang reliyon, hindi na po nauso yung unleavened bread. Basta may bread. Basta pag sabing bread, ginasimbolize nila na this is the broken body of our dearest Jesus. Kaya ang importante doon, yung itong ritual, yung ceremony, yung prayer, how you accept that bread as a symbol of the broken body of the Lord para sa iyo. After that, you must to repent all your sin because you remember that I am the part of the broken body of our dearest Jesus. Because we are the member of Christ in particular. Amen ba? We are the body of Christ in the church. Kaya kung may leaven, kung may palaman, symbolizes sin, kasalanan. So bread without yes, ba? Pangpalsa. Represent holy God. Amen ba? Basi mamaya sabi, hindi na ako
Di na ko mag-take Holy Supper kay may palaman man ni, tamis man ni. Ginapangunawa ko lang sa inyo kay because sa unang panahon, ganun ka-stricto. In the time of Jesus Christ. Amen ba? Amen ba? So bread without yeast. Way palaman, unleavened. Bisos ang yeast is leaven, palaman. Is represent holy God. Amen ba? Amen. Leaven, may libadura, may palaman, may yeast, pinaalsa, nagmaalsa. Kaya maghulo ka ng siopaw, may nalagyan mo ng pangpaalsa. Amen? Amen? Ganun po yun sa unang panahon. So sa lala nila sa sidir nga tungklot nga bag, in the divided bag, sa sulod dito, may nakalutong matso, bread yun, unleavened, are unified. Ay ibig sabihin ng unified, sinamasama dito, giisa, gi-unified, giisa. Yet, distinct, giisa dito sa sudlanan, sa lagayan, ngunit unified daw, gipagkaisa nila dito sa lagayan, ngunit, magtataka ka doon, may iba nga siniperate. Yet, distinct, ibig sabihin, na iba siya. Iba yung lasa. Iba yon ang kakain. Yung kakain nun, walang iba. Ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Siya nang kakain ng iba. Nga pinag-iba. Nga mayroon ng lasa. Bakit? Ang katawan niya, yun ang silbing tinapay. Kapag kainin nila na walang lasa, magkaroon ng lasa ang buhay nila. Bakit? Ang katawan ng Panginoon, yung nagsakripisyo ng buhay na krus sa kalban na matay para na tayo mabuhay sa lupang ito. Kaya hindi mo dapat, hindi mo bigyan pansin ito. Amen? May ibang kapatiran pagbigyan tinapay, inatanggap, nilagay sa tabi. Hindi kinakain. Dahil sabi, hindi ko karapat dapat kasi nanakaw ako ng tayo sinupiring. Ikahapon ka lang naman nagnakaw. Ngayon, sumamba ka, biniyaran mo naman. So, tanggapin ka pa rin ng Diyos. Kung nagsisi ka. Amen. Amen. Kaya kung sa oras kayo nagsamba ka, nagtika ng Holy Supper, pero pag ikot ng offering cloth, hindi ka nagbigay, yun ang kasalanan. Kasi may nangyari dito, adult square natin sa Surigao City, adult square, mainit. Nag-Holy Supper, ngunit, hindi nagbigay ng tithes and offering. Makinig kayo. Kayong tinapay, sagrado yan. Symbolize the body of our loving God. Hindi po pala biro yun. Alam mo, pagtapos ng gawain, umuwi sa bahay nila. Pagdating sa bahay nila, yung aso nilang bagong panganak, pag ano niya sa hagdanan, paps! Kinagat siya. Tumalab ang ngipin. Gabi, wala na. Nanginig na. Hindi na makahinga. Malapit na mag-lock siya kung umakit yung ano. Ang ginawa habang may lakas pa siya, pumunta sa Pasol House. Hapon na, mga 4 o'clock na. Sorry. Labidupi, hindi ko maintindihan, ginagat ako ng aso. Sabi ko, may kasalanan ka. Alam ko kagad, baka hindi kayo nagbigay ng tithes sa inyo. Totoo yan. Sabi ko, magsisi ka ngayon at bayaran mo yung dinakaw mong tithes and offering. Bayaran mo, mangako ka. Sa Biblia, Leviticus chapter 27 verse 31. Leviticus 27:31, kindly pakibasa. Para maintindihan natin, kasama ito sa essence of preaching. Because the Holy Supper, the bread is very important. Sagrado yan. Libro sa Levitico, Kapitulo 27, versikulo 31. Kung adunay buot, magalukat og jutay sa iyang ikapulo, igadugang niya niini ang ikalima kabahin. Palakpakan po natin Diyos. Linukat mo, kinuha mo yung tithes and offering mo.
Bayaran mo daw ito ng 5 times. 5 beses. Sa Biblia. Sabi ko, kaya mo ba bayaran ng 5 beses ang tithes offering mo? Labi dupi, alang-alang mapataw ng Diyos, galing ako, baka mamatay ako ngayon. Pag-pray natin. To the first prayer, beloved pastor, then prophet, Lord, patawarin mo siya, give her another chance. Ang pangako niya, pakinggan mo. In Jesus' name, di mo niyong rapis ka sa. Bigla siya napuspos ng balas, pero pinawisan, tapos maya-maya, sabi niya, gumaan ang katawan ko, beloved dupi, sa habag at tawa ng Diyos. Umuwi siya, wala nang naramdaman. So may malaking leksyon ito sa ating buhay, mga minamahal. Huwag nating gawing biro ang pag-take ng tinapay at ang ubas. Kaya every last Sunday of the month, nanawagan tayo ng fasting. Bakit? Kailangan ang fasting ay cleansing. Malinis yung puso mo, you offer sacrifices to our loving God by means of prayer and fasting. Hindi biro yung pagpapasting. Dahil sa isang buwan natin, dito na paglakad-lakad, makasumpong tayo ng pagkukulang pagkakasala. That's why sa iyong pag-fasting, sakripisyo, humingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Lord, patawarin mo ako, di malaking pagkukulang ko sa isang buwan. Nagkamali ako sa pag-fasting and prayer mo, i-chastise mo sarili because of fasting, sakripisyo, ikaw ay pakinggan ng Diyos, patawarin ka sa iyong kasalanan. Kaya pagtayo mo rito, maging malinis ka, pinatawad ka na ng ating Panginoon. Dahil bakit po, ang pag-take ng Holy Supper, to eat that bread at drink that wine is sagrado ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Para mabuhay tayo ulit spiritually. To quicken again sa ating spiritual na buhay. Amen ba? Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Ina mo, ganun po kahalaga ang bread, tinapay. Everybody say, praise the Lord. Kaya kailangan ito, mga minamahal, maintindihan natin. So, itong napay dito, ununified and yet distinct. Pinag-isa, pero iniba, iba yung may lasa. Bakit nagsimbolo ito? That was the broken body and was the broken and was broken for mankind. Nawasak ang katawan ng Panginoon dahil para sa buong sangkatauhan. Amen ba? Amen. Isaiah chapter 53 verse 5. Tingnan niyo po, magkaroon tayo ng focusing dito. Gaano ba kaimportanteng katawan ng Panginoon? The body of our disease was broken for all of us. In Isaiah 53 verse 5. Then after sa iyang kamatayan, after nang kumain na sila ng Last Supper, umalis bitaw si Judas, bininta siya sa Parisiyo, pumunta rin report siya doon, nasabi na siya sa mga Parisiyo, sa mga sundalo, yung aking hiyayakapin at halikan, yan siya, si Kristo. Pagpunta nila paglabas, tapos na Holy Supper, tapos siya sabihin ng the last will and testament sa buhay niya, mga minamahal, doon pa pupunta ro. Anong ginawa? Hinuli siya hanggang pinatay at linibing. Mamaya, nung katawan niya linibing, ito po'y binalot. Wrap in a burial cloth. Girap nila. In a burial cloth. Yan ang sa unang panahon. In Matthew chapter 27:51. Unahin mo natin basa Isaiah 53 verse 5. Libro sa Isaias, Kapitulo 53, versikulo 5. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan. Amen. Siya napangos tungod sa atong mga kasalanan. Ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Palagpakan po natin Diyos, mga minamahal. So you have to focus your mind on this verse. Pamanandungan nyo, mag-isuon ko. Basahin sa Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 53, ang bersikulo ay 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Palagpakan po natin Diyos. Mga minamahal, tingnan mo po,
ang very significant, ang kahalagahan, ang meaning, ang kabuluhan ng katawan ng ating Panginoon. Ngunit siya ay nasugatan. Sugatan. Grabe yung mga sugat, latigo, suntok, tusok ng mga bayonita, ng mga sundalong nagpatay sa kanya. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. For our iniquity. Siya ay nabugbog, binugbog siya. Sinuntok, sinipa dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Upang magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa lupa, inangkin niyang lahat na kaparusahan. And He bore our sorrows. At sa pamagitan ng kanyang mga latay, ay nagsisigaling tayo. Latay, mga sugat, mga samad, and for stripe, we are healed. Gumaling tayo sa karamdaman sa cancer, leukemia, diabetes, dahil sa mga sugat at latay ng ating Panginoon. Mga labod. You have to open your mind. Titingnan mo yung katawan ng Panginoon. Labod, latay, sugat, samad, binugbog, sinuntok, sinipa siya ng mga tao, bugbog, sirado ang kanyang katawan, pinalusan ng graming parusa dahil sa kanyang kapayapaan natin. Gumaling tayo dahil sa kanyang mga latay. Nasugatan siya sa ating mga pagsasalansa. Kuminsan, ginabaliwala lang natin ito. Na tayo isa sa parte sa katawan ng ating Panginoon. We are one of the part of the body, the broken body of our dear Jesus. Gibatan niya ang lahat ng bagay, grabe na sugatan siya. Binugbog siya, linatigo sa sinipa siya. Maraming labod, sugat ang kanyang katawan, mga hiwa na mga bayonita. Latigo. Ngunit diyan tayo gumaling sa ating karamdaman. Binata niya ang kapayapaan sa ating puso't isipan. Tapos minsan pag mag-ikot na dyan yung tinapay nga maliit, tinatanggap mo, ngunit tinatapon mo, ginabaliwala mo lang. Hindi mo kinakain. Sibin ayaw mo maging pakaparte ng katawan ng Panginoon na nadurog sa krus ng Kalbaryo. Na ngayon pinagpala tayo, gumaling tayo sa ating karamdaman, binago ang buhay natin, pinagpala tayo. Sa mga oras na ito, sagrado, ginabaliwala mo lang. Paano ka pagalingin ng Diyos sa iyong karamdaman, sa iyong kalungkutan? Paano ka magkaroon ng kapayapaan? Hindi mo tinanggap ang iyong katawan. Dan yung parusa ng kapayapaan sa Kanya para ibigay sa atin. Maging payapa tayo sa lupa. Because we are always remembering heartily this broken body of our loving Jesus. Kaya mga minamahal, binibigyan natin ng halaga ito. Minsan nakalungkot, pag maglinis na kami, may nakita ko mga tinapay sa tabi. Yung mga grapes, may mga laman pa. Gaano ba katinding kasalanan mo, igsoon kapatid, na sa palagay mo hindi ka mapatawad ng Diyos? Inako na ng Panginoon ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Nagdusa, naghirap na siya para tayo magkaroon ng kapayapaan, kaligtasan sa ating buhay. Gagaling tayo at pagpalain tayo, langit ang ating pupuntahan. You just to serve Him sincerely and faithfully. Dahil lahat ng mga pagpapala, tinamasa na po natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Binalot siya. Wrapped in a burial cloth. Hidden in a tomb. Tinago siya sa loob ng libingan. And after that, after 3 days,
He resurrected from the dead. Resurrected from the dead. Hindi mapigilan ang pangako ng Diyos. Dahil sabi niya, destroy this temple and in 3 days I will build it up. Sabi ng mga tao, hoy, this man will speak blasphemy because this building was built within 40 years. Ang sabi niya, I will destroy this temple and in 3 days I will build it up. Hindi na alam ang tinutukoy ng Panginoon na templo, ang kanyang katawan. Madurog, mawasak, mamatay, ilibing, and after 3 days, he resurrected, from the dead. From the tomb, mawala siya. Hinanap ito ng apostoles, sana yung katawan ng Panginoon. Pinagbulaan na ng mga sundalo, inikot dayon pag early in the morning. Sabihin mo sa buong Israel na yung katawan ng Panginoon hindi nabuhay sa mga matay, ninakaw ng kanyang mga disipulo. Binayaran ng mga sundalo dahil ayaw nila, dahil alam nila sa mga Israel na kung mabuhay muli ang Panginoon, siya pong totoong tagapagligtas ng buong daigdig. Dahil pinatay nila ang Diyos, na totoong Diyos, tagapagligtas, the Savior of the world and mankind. Pinagbubulaan na nila, ngunit hindi gud matago. After 3 days, pagbalik nila, nagpakita ang Panginoon bilang hardinero. Sinong hinahanap nyo? You seeking Jesus, He's not here. He is risen. Wala siya rito. Siya po ay nabuhay na muli sa mga matay. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa, Brad. Matthew chapter 27, verse 59. Then, diretso mo sa 60. Then, Brad Anthony, Matthew chapter 28, verse 6. Libro sa Mateo, Kapitulo 27, versikulo 59 hangtod sa 60. Ug gikuha ni Jose ang lawas ug gilimisan niya kini sa malinis nga panaptong lino, 60. Ug gipahimutang niya kini sa sulod sa iyang bag-ong lubnganan nga kinulukob niya diha sa kilid sa pangpang ug iyang giligid ang usa ka dakong bato ug gisap-ong kini sa pultahan sa lubnganan ug unya mipahawa siya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 28, ang bersikulo ay 6. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon. Ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo, tignan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin, Diyos. Amen. Kinuha sa niyo si binalot ng malinis na cloth at linibing doon sa pinakasulok sa tabi. Hidden in the tomb. Tinago siya. Pinakuha pa yung batong, malaking bato, tinabon doon. Tinago talaga yung katawan ng Panginoon nung wala makakuha. Sinubukan ng mga poses kung totoo talaga ang pangako ng Panginoon after 3 days, mabuhay siya muli sa mga matay. Tinabunan nila ng bato. Totoo ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung hindi nabuhay muling Diyos sa mga minatay, wala tayong kaligtasan hanggang ngayon. We are all men miserable if our Lord Jesus was not risen in the dead. Ngunit may pangako sa 26, ang Panginoon ay nabuhay ulit sa mga minatay. He is not here, but He is risen. Lumapit kayo, titingnan nyo yung lubnganan, libingan, wala nang laman. Yung nagsalita na yon na tao, siya mismo ang ating Panginoon, the first appearance of our Lord, siya mga disipulo apostoles. Hinanap niyo ba si Jesus? He's not here, but He is risen. Come and see, unlock the tomb. Wala kayong makita. Hindi na alam. Yung nagsalita sa harapan, ang Panginoon pala na tagapagligtas. Palakpakan natin, Diyos.
nabuhay sa mamatayang Panginoon. So our redemption was indeed. Ang ating katubusan, diyan po, natupad. Our redemption was indeed. At ang kaligtasan natin is very costly. Ano yung costly? Napakamahal, magastos, napakahalaga. It's worth. Binayaran tayo ng Panginoon sa buong katawan niya. Naghirap siya sa buong kamatayan sa Krus Kalbaryo. Dahil ibigay sa ating libreng kaligtasan. Costly, napakamahal, napakahalaga, napakagastos, napakalaking bagay. Kumbaga, buong buhay pa ng Panginoon ang ibayad sa ating kasalanan upang lamang tayo magkaroon ng buhay na walang gan. Sino tayo? Sino tayo? Very costly. Mahal kayo. Malaking halaga ang ating kaligtasan. That's why the Bible says we are bought with a price. We are bought with a price. What is that price? The body, the light of our dear Jesus. We are bought with a price, a special price. In the cross of Calvary. Kaya hindi na po tayong may-ari ng ating sarili. We are not of our own because we are already sold by our loving God. Amen? Binili tayo sa malagang presyo. Anong presyo na yan? Costly. Ang kanyang buong buhay. Binigay ng Diyos para sa atin. Kaya ganun kahalaga ang pag-alaala ng paghirap ng katawan ng Panginoon at ang tumulo ng mga dugo sa kanyang buong katawan. Ngayong dugo na yan, yun ang patawad, maglinis sa ating mga kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. 1 Corinthians 6, chapter 20. Chapter 6, verse 20. Costly. Our redemption was very costly. Libro sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 20. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Palakpakan po natin ang Diyos. Lawas din ang kapalit. Sabagat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin ninyo, nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Luwalhatiin ang inyong katawan, ang Diyos. Amen? Sa Bisaya pa? Himayaa. Himayao nato ang Ginoo. Buong natong lawas buhay. Nagipalit na kamo sa usa ka bili. Mahal nga bili. Busa himayaan ninyo ang Diyos pinagi sa inyong mga lawas. Our whole body. We must to glorify our God with all our whole body. Paano mo mag-glorify ang Diyos? May maya sa buong lawas mo. Bihisan mo ito na may kabanalan. Huwag mo suotan ito ng ayaw ng Diyos. You must suklot it, the temple with all holiness. Godly fear with all righteousness. Huwag mo itong dungisan ang katawan. Templo ng Diyos, ang Diyos mismo Espiritu na ninahan sa ating mga puso. Dahil sabi ng Biblia, gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Diyos pinaagi sa inyong mga lawas. Bakit lawas? Sabihin, buo. Buong lawas kami gimaya. Puso, isip, palakpak, tail, gawagalaw lahat. Gawin mo.
your whole body. Your whole body, our whole body, ito po mag-glorify sa ating mahal na Panginoon. Ulo, mata, ilong, 5 senses, hanggang sa puso, pababa, kamay, paa, lahat gawin mo yan. Yun pong iluwalhati natin sa Panginoon. Our redemption is very costly. Binili tayo ng mahalagang presyo. Kaya purihin natin, paglingkuran natin Diyos ng buong katawan natin. Dahil katawan din ng Panginoon ang kapalit sa atin. Kaya buong katawan din natin ang ating ibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Minsan di tayo makapalakpak. Yung kamay kaparte ng katawan. Di tayo maka-amen. Di tayo maka-praise the Lord. Di tayo makababli, makalukso. Ngayong paa natin, parte ng katawan. Yung paa, kamay natin, parte ng katawan. Yung puso, parte ng katawan. Lahat ito, the whole body, all the members of the body, this is one body. Member ito. Minsan, yung bibig natin, sige lang tigom ba? Amen! The Lord! Amen. Palakpak! Hawoy naman, Brad. Amen. Babling! So mga minamahal, pinapaliwanag natin to. Ano ba yung ating maibigay sa Diyos? In return for our service to our loving God. Dito pinanawa sa atin. Gipalit na kamo ng usa ka bili, busay mayaan ninyo ang Diyos, pinaagi sa inyong buong lawas. Palakpakan po natin Diyos. Everybody say praise the Lord. So, gaano ka-importante pag maintindihan tayo itong Holy Supper. That is the bread, the symbolism of bread in the Last Supper. Nandito tayo sa last. Symbolism of wine in the Last Supper. Ang simbolo ng wine o grapes o ubas sa ating pag-Holy Supper. Wine and the other symbol, Jesus highlighted. Wine and other symbols like a bread, Jesus highlighted. Ano yung highlighted? Naka-highlight. Sa isip natin ang Panginoon naka-highlight. Sa mga oras na to, kailangan sa isip natin, naka-highlight ang Panginoon. Nga iniisip natin, ng Panginoon ay grabe paghirap para sa akin. So Jesus is highlighted. Wine and the bread is symbol that Jesus is highlighted. Maging naka-highlight sa ating isipan. Wala tayong iniisip na iba dito, hindi yung negosyo, hindi yung mga transaksyon, kundi yung ating Panginoon na sa hinamatay ang katawan niya, nagnalatay, nadurog, at ang dugo magpatawad sa atin. Yan po. Jesus is to be highlighted. Is poured, binuhos, poured, 4 times at asidir. 4 times binuhos doon sa room na yon. Sabi dito nila sa mga scholars believe it is the 3rd cup. Sabi niya, known as a cup of redemption. Kasi doon pala sa cross, gabi nang nabuhos yung dugo eh. Hanggang doon, pangatlo na. Kaya sabi niya, 3rd cup, known as a cup of redemption. Dugo, the cup of redemption. Sabi niya, yung dugo na nabuhos ng Panginoon, nakatapusan ng dugo, yan po ang dugo, the cup of redemption. Katubusan nating lahat. Pagtubos sa atin. That He called the blood of the covenant. Tawagin dugo ng covenant. Ano mong covenant? Yung ating paghiusan. The agreement between you and the Lord. Between us and the Lord. The blood of the covenant.
Kaya pinamagitan ng dugo ng ating Panginoon, tinawag yan the blood of the covenant. Tumulang dugo niya para tubusin tayo, they call that the blood of the covenant. Ang dugo nga mayroon tayong agreement sa bawat isa. Mayroon tayong pinag-isahan sa bawat isa. Na itong dugo na ito galing sa akin, sabi ng Panginoon, ito'y mananaytay sa mga puso't isipan nyo dahil tayo maging isa sa aking katawan pagdating na araw, langit ang ating pupuntahan. Itong dugo na to, magpapasok sa buong puso isipan natin, ito magbuhay at maglinis sa atin. We call that the blood of the covenant. Which is poured out, binuhos, sa ating lahat for the forgiveness of our sins, upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya pagtanggap nyo ng cup diyan, huwag nyo itapon. Iba yan, inumin ka agad, kauhaw, kulang pa man eh. Huwag nyo gawin soft drinks, huwag nyo gawin coke yan. Maliit lang yung cup yan. Pero that is the cup of the blood of the covenant of God. Mas makita niyan, Panginoon natin, magbalik, magkaisa tayo sa ating Panginoon because we have a covenant. We are a covenant partner of our loving God. Sa ayang iglesia, palakpakan natin Diyos. For the forgiveness of our sin. Palakpakan natin Diyos. Kaya mga minamahal, dapat matumnawaan natin ito. Kaya pag magsalita tayo sa ating may tungod sa ating Panginoon, we speak about Jesus. So kailangan sumunod tayo sa mga example, halimbawa ng ating mahal na Panginoon. Na tayo mga tao, nakaunawa tayo, naintindihan natin ng lubusan what is the significant and meaning of this, the Last Supper of our loving God. Na magkaroon tayo mga minamahal ng understanding and then leading to the deeper awareness. Nga mapunta tayo sa ginang deeper awareness ba? Kinang ditong na deeper awareness nga mas malalim. Kanang mas malalim nga pagbabatid o pag-unawa. Ma-aware tayo sa ginagawa natin sa iglesia. Deeper, leading to deeper awareness. Mas malalim pa. Amen? Malalim ta nga pagkakaunawa o pagbabatid. Having knowledge of more than masamintindihan pa natin. Then after that, naunawaan na natin. So your next move is to take communion. Amen? Inunawaan mo naman. So, as you next take communion. Anong communion? Yun. Pag-take natin, communion ang tawag yan. Sa mga communion ka, salita tayo, ilagay mo na sa isipan mo. You have to look back on what Christ did for you. Look back. Look back on what Christ did for you. Titingnan mo, ibalik mo sa likod mo. Ano bang ginawa ng Panginoon sa aking buhay? Nang sabi ng mga pastor nga, think it one by one, all the blessing that you receive from the Lord. Look back on what Christ did for you. Isipin mo yan. Then look forward to His return. Titingnan mo rin sa unahan ang kanyang malapit ang pagbalik. At alalahanin mo, in the time of Passover, na doon ang Panginoon, na pinaliwanag niya ang kanyang katapusan na kamatayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, sabi dito, symbolism of commitment in the Last Supper. Commitment naman ito. Ano yung commitment? Pangako. The spirit of sincere and steadfast fixity of your purpose. Fixity. Yung fix ba? Straight of sincerity. Straight mahiwa. Adaanan ng simong sinseridad. Simong steadfast nga pagpangalagad. Fixity. Nga kailangan wala ka ng purpose of your life. Gawin ko na, Lord, paglingkuran na kita.
Bahala ano na mangyari. Naging fix ang imong isipan of your purpose while you are here. Habang komunyon ka. Commitment. Pangako mo sa Diyos. Magkaroon ka ng commitment. Habang nag-Holy Supper ka, magkaroon ka ng commitment. Upang diya maramdaman mo that Jesus' blood cleanses us of our sin. Maramdaman natin, tumutulong luha natin, naramdaman mo na ng dugo ni Kristo naglilinis na pala, nagpapatawan ng ating mga kasalanan, tumutulong ating mga luha, mga minamahal, nadadama na natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Pagkaroon ka ng tamang consecration sa ating buhay, mga minamahal. Dahil importante itong komunyon. The Lord's Supper is also a time to be in communion. Ang communion, pag-iusa, mga minamahal sa ating Panginoon, hindi lamang sa Diyos, kundi sa bawat isa sa atin na niligtas ng ating Panginoon in the past and present na mga kapatiran, malaala po natin. Kaya nakakabless yung kapatiran, 20 years na backslide, binalik ng ating Panginoon. This is your time of communion. Binalik ka ng ating Panginoon. From 20 years. Ngawin nila ka ngayon, na-revive ka. Napakaswerte mo, sister. Kayo in times of communion, connected not only with the Lord who saved us, but also with past and present believers. Nag-iusa tayo. Among members of God's family, we are God's family. And we find comfort and support para sa atin in the church. Kaya itong na Lord's Supper, the Last Supper, it is a good time to stop. Mag-quiet time tayo. Kung baga sa Bisaya, maghinuktok muna tayo. And recall what Jesus had given us. You must partake that bread and wine solemnly and gratefully. Anong solemnly? Solemn tayo. Concentrated ka. Then, ano yun? Gratefully. Anong gratefully? Mapasalamaton ka sa ating mahal. Mamina, I know na inintindihan natin. Gaano kahalaga. Symbolism, the Last Supper, na meaning significance in the Bible. Sino tayo? To be a part of the body, of broken body of the Lord. Na tayo patawarin niya kanyang dugo, mga binamahal. Habang umaaway tayo ng landas ng pagdurusa. Landas ng pagdurusa ng Panginoon sa Kalbaryo. Inabahin natin, alala, look back what the Lord did for you, and look back what the Lord gave it to you. Landas ng pagdurusa. Landas ng pagdurusa. Sinusilit mga tao. Hallelujah! Bukas nagilan. Masdan nila si Kristo hinatulan, mamatay. Alalahanin niyo ang mabuting bagay binigay ng Diyos sa atin. Look forward, look back what Jesus did for you. And look back all the blessing that you receive from the Lord. Sing it, hallelujah.
Salamat, mahal na Panginoon. Mga tao'y nagtungo. Salamat sa pag-ibig. Kaligtasan binigay mo sa amin. Ano ba Nagsakripisyo ka na patay para sa amin. Kaligtasan. Kristo'y inatulad mapatay. Di ba kami karapat-dapat sa iyo? Inahabagan mo kami. Duguan Marulatay ang buong niyang at sa ulo may korona ng tinig. sa Tagawit Bisay. At sa bawat hapag niya Jesus! paghahanap. Revive the city, that's him, my God. Revive the city, that's him, Lord. Revive the city, that's him, my God. Bless him, my God. Pagpalain mo sila. Bless him, Lord. Bless him, Lord. Revive the city. With the Spirit, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Love you, Lord. Natinang Jesus, namatay siya upang langit ay dilisan. Salamat, Lord. Hindi niya tayo na pag-uwi. Hallelujah! Singkita nila! Jesus! Lumigis! Hubang tayo lumigis! Hallelujah. Hallelujah. Salamat pala, Panginoon. Grabing pagmamahal mo sa amin. Nagdanas ka ng grabing kahirapan. Binugbog ka. Nasugatan ka. Gilatigo ka. Ang parusa ng kapayapaan, binata mo. Dahil sa aming mga kasalanan, nadurog ang iyong katawan upang ang aming katawan ibigay din namin sa iyo. Salamat, Lord. Di ba kami karapat-dapat maging anak mo? Ngunit minahal mo kami at linigtas sobra. Sobra-sobra nga grasya at biyaya. Hindi nagbabagong pagmamahal mo.
kami lang nagbabago sa iyo, Lord. Siyan sinasadya pa naming magkakasala. Sinasadya pa naming suwahin ka. Na grabe ng pagpapala binigay mo sa aming buhay. Na dapat aming buong katawan na to, ibigay namin sa iyong walang dungis, walang bahid. Buong katawan namin ang ihimaya namin sa iyo, Lord. Na binili mo kami ng grabing presyo halaga. Hindi kaya bayaran. Ikaw pang nag-ako, nagbayad sa aming mga kasalanan. Upang kami makadawat ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Mga minamahal, kung hanggang ngayon hindi mo pa naramdaman ang presensya, kulang ka pa sa pag-unawa, kulang ka pa sa pagsisisi. Hindi mo pa naunawaan ang katawan ng Panginoon na grabing paghirap para sa iyo. Pagsikapan mo nung sa iyong pagsisisi ang pag-unawa mo sa katawan at dugo ng Panginoon. Nawa magkaroon ng refleksyon sa isipan upang tutulo ang luha mo. Sabi dito, pag naunawaan mo na, you have to take a communion. Look back what others Jesus did for you. Look back, looking forward that others Jesus has given to you. Isa-isahin mo, tingin isa-isa ang lahat na kabutihan na binigay ng Diyos para sa iyo. Walang-wala tayo, puno tayo sa karamdaman, pinagaling tayo. Puno tayo sa bisyo, binago tayo. Walang pag-asa ang buhay, binigyan ng pag-asa. Walang kapayapaan, naging payapa tayo. Maging naligaya tayo. Hallelujah. 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 Mga minamahal, itaas yung kamay. Pigain niyo yung puso niyo. Magpakumbaba ka. Itaas mong dalawang kamay. Pigain mo yung puso mo, Lord. Hingi ka ng tawad sa Panginoon. Remember the sacrifices of our dear Jesus for you. Mahal na Panginoon, please forgive our sins, Lord. To the first prayer of our dearly beloved noble pastor, yung in-time prophet. Patawarin mo kami lahat sa lahat-lahat naming pagkakasala, pagkasalansang. Dahil sa aming pagkasalansang, nasugatan ka. Patawarin mo kami, Lord. This moment in times like this, Lord, we need you. We need your presence. We need the touch of the Holy Spirit in my heart, Lord. We need forgiveness, Lord. We need cleansing, Lord. I need you right now, Lord. Please come into my heart once again. Help me. Cleanse me truly from all my iniquity, Lord. Forgive me. Forgive me. Please forgive me and make me worthy to partake this communion with you, Lord, and all the members of this church right now, my God. Mga minamahal, please hold the bread. The bread is the symbol
of the broken body about Christ. And when he was giving thanks, he break it and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Kainin natin tinapay. Hallelujah. Salamat sa katawan mo, Lord. Naging isa to commune with our body also, Lord. Hawakan yung cup. The cup, the symbol of the cup, the blood of the covenant of our loving God. And after the same manner, he also took the cup when he was supped, saying, "This cup is the New Testament of my blood. This do ye as we drink it in remembrance of me." Inumin natin. Thank you so much, Lord Jesus. We give you to grateful. We're so grateful unto you, my God. Purihin ka! Purihin ka! Thank you, God. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, salamatan, Lord, sa lahat-lahat kabutihan mo sa pag-ibig habag mo sa amin. Hindi namin matungkad ang pag-ibig mo, mahal mo sa amin, Lord. We cannot fathom the bitter, the biril, or bitter love for us, my God. How high, how deep and wide, Lord. Thank you so much that you forgiven us today and you revive us today, Lord. Thank you so much. We understand, Lord. Kulang pa ay pagupuri. Yan. Sa Kalbaryo. Mga minamahal, habang naramdaman pa natin ang presensya ng Diyos, itaas yung kamay, manalangin tayo sa ating mga problema, mga karamdaman. Hingin natin sa Panginoon, makita nga niyang katawan na nadurog, pagalingin tayo. Magpalain tayo, patawarin tayo ng Diyos. Opo, mahal na Panginoon. Sa mga oras nandito kami sa harapan mo. Salamat. Salamat sa mga sugat mo na nagpatawad sa aming kasalanan. Ang kaparusahan ng kapayapaan binata mo para sa amin. Sa iyong mga latay, kami gagaling ngayon. At sa iyong dugo, mapatawad kami. May balik yung sigla namin paglingkod sa iyo, Lord. Mabuhay kami ulit sa spiritual. Tulungan mo kami, babang yung kapangyarihan. Sa natalangin ng among dearly beloved pastor, yung end-time prophet. Bless every heart, Lord. Bless thy children this moment. Sa pangalan ni Jesus, ipatong kami sa mga ulo nyo.
Kung may tayong problema ka dalawang kamay, ating rebukein ito. Hallelujah. Yes, minsanan po ulit kami nanawala at tumatawag sa Lord. Ibaba ang kapangyarihan mo. Please pour out the spirit and power in our midst, Lord. I bind them up darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from the children and the mind. Just bless their children financially, physically. Touch their heart completely, Lord. Remove the vices, the problem in their life. Bless them, heal them right now, my God. In Jesus, receive healing right now. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord. Lahat tayo ay tumayo. Bayo ka mo at mulokso kita tulag abisis. Kusog ang pagsinggit. Halila pa sa Lord. Halila pa sa Lord. Halila pa sa Lord. Halila pa sa Lord. Amen. Maminamahal, ayaw mag-absent. Pero tayo papalain ang ating mahal na Panginoon. O kuha tayo natin special offering. At ready na rin po. Magkaruling ang ating mga beloved Pine Square. Sa mga kapatiran na hindi makasamba nito ng ilang mga araw, matingala ko mo base yung mga nagkakaroling dito yung mga finest, yan po ang inyong binibigay ay para gamitin lang sa mga project sa church. Papagawa ng mga kurtina. Kasi every year, nag-change tayo ng curtain. Kaya bago pa lahat yan, no? Malaki, magkano yan, mahal yan eh. Iba yan, mga adult square, iba ito finest square. So every year yun, project nila yun. Kaya kasama po yan. So ang uban nga mga natigom, at mamigay pa kami ng sobre sa inyo. Dapat supposed to be ng pag-start ng beer month. Nag-start na po tayo. Kasi nabisi po kami. Kasi kahabagan ng Pinoon talagang hindi rin natin mabayaan yung mga outstation natin sa ibang lugar. So sa Quezon, so we spend also much money doon kasi nagbibili tayo ng mga drum set sa Lawagang Quezon, mga microphone, mga stand. Yung wala nila, ginapunuan natin. Mayuga, nagpapagawa tayo ng bagong CR sa likod. Di sira na, sama katulad din ng CR. So malaki lang gasto. Nagbili kami ng motor, tubig, para ilagay doon. Kaya bumba-bumba, pagod yung mga worker, mga kapatiran. So, nung dito kami, nakabit na. Nadaot pa yung binili namin, nawala, ibalik pa, hindi pa nabalik. Nagbili kami bagong motor, doble na tuloy. So, mga host na lang, kaya punong-puno, indala namin, nagdala kami ng bagong drum set sa outstation natin sa Awa, Prosperidad. So, tuwang-tuwa sila na may bagong drum set, mga bata nag-aral dito, makapagtugtog sila. So, para matuwa ang kapatiran, kaya sa habag at tawa ng Diyos, sa mga outstation natin doon, pinapalago ng ating malapay noon. Dahil sa unat dalangin, ng ating beloved Romul Pastor po, yung mga chapel, pinagsisira na dito, hindi na magkasya. So, namablema sila sa lupa. Mungkayo, naghahanap pa ng lupa, kaya hindi na talaga. Gabi ang Panginoon pagpatubo, siya nagpatubo sa gawain, mga minamahal. Nakuha natin yung standard, gusto ng Panginoon, pagsunod, pagpasakop, pagkumbaba, pagpupuri, talagang tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Sa Carmen, nagdala tayo ng drum set doon sa Kiga, Maguindanao, bago rin, mga speaker, mga amplifier, kumplito po. Sama-sama namin. Mga tiles, diba, dala pa kami doon, lahat. Talaga, hindi lamang dito CDO. Yung mga station kasi makapatira ito, mga tapat, sincero sila, nagbibigay. Talagang sincero sila nagbibigay. So, hindi natin pwede hindi balik ang ilang mga binibigay para makita na yung progress ng church, mga minamahal. Amen ba? So tayo pinagpala diri because we are the supporter sa mga station, mga minamahal, mas malaki dito na padala natin doon, mga minamahal. Hindi tayo maka-purchase ng lahat ng bagay gamit. Amo sabi niya, pag hindi kayo nagbibigay, maparalyze ang church. Pero kung tapat kayo, Panginoon, mga minamahal, ang church tutubo. Tutubo ang church, kamu rin pagpapalain. Because the Lord will return the blessing sa inyong mga katapatan. Kayo rin po mag-ani. Amen ba? Sa aming kamay, tagahawak lang po kami niyo inyong mga provision para sa church yan. Kaya pinagpala kayo ng Panginoon. Huwag kayo magsawa magbigay. Special offering natin. Dagdag lang po yun ng mga pangailangan sa church. Lord, dalangin mo na pastor, pagpalain mong kapatiran, hindi nasawa sa magbibigay sa mga special offering. Return this blessing to them, to the first prayer na pastor. Jesus' name, amen.
Miss Choir, kaya hindi lang. Bilisan nyo po para hindi tayo madugayan. Kasi katawa niya, mga instrumentalist. Kasi katawa, concentrate mo diha. Iswaga dito, Joshua. Kaya hindi siya magsaka o tudo. Ya, di ara. Tayo ay magsiawi na pagkatahimik dahil sa Diyos ay pag-ibig na sumisip Ay pagtunghaling nagsidalaw at ang bawat isa ay nasipagod at tanging alay bagong taon at bagong buhay yan bigaya ang ating bayan dahil masigap upang magtatag natin ang kasaganan tayo magsiawi habang ang mundo'y tahimik ang araw ay sumapit nang santo na galog ay langit tayo ay magmahalan ating sandilan ditong aral at magbuhat kayo. kahit hindi paso ay magbigayan At may bagong buhay ng magbigaya ang ating bayan dahil masigap upang magtatag natin ang kasaganan tayo ay magsiawi maninog na tanan. habang ang mundo'y tahimik Awitan lang. ang araw ay sumapit nang santo'y katulog ng langit tayo ay magmahalan ating sunditan ditong aral at magbuhat ngayon kahit hindi paso ang bigaya. Amen sa Lord. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Hindi lamang pala sa Pasko. Sabi nyo, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Amen? Lalo na pag Pasko, kailangan magbigayan. Everybody say, praise the Lord. Tapos yung kamay, tayo po'y dumalangin. Takon lang po manalangin, mga minamahal. Tayo po'y dumalangin. Opo, nakilang Diyos sa mamalat sa pangalan mo malapin. Maraming salamat sa habag at awa mo sa amin, Panginoon. Dalangin naman na pastor, ginawa mo tagumpay ang araw ng simba na to. Holy Supper na unawaan. Salamat sa presensya. Pinadama mo sa amin, ginabagan kaluyan mo kami tanan, mala Panginoon. Hallelujah. Panginoon, binuklod mo kami sa pag-ibig sa katawan, mala Panginoon, na bayubay sa Kalbaryo para sa amin, mapatawa namin sa las yung dugo. Salamat, uwi kami na balo ng mga kagalakan kasiyahan. Sa puso isipan, ibalik mo kami ng Merkulis, kami na sigon. Maging matatag kami sa paglingkod sa iyo kahit na maraming crisis, problema, pagsubok sa aming buong daigdig. Apan salamat sa kalayaan na ito nga mo gina-enjoy sa pagsamba, pagpupuri sa iyo. Lord, sa aming pag-iwalay, Panginoon, ingatan mo kami, atod mo kami sa mong tanang may mayang balwalati. Ingatan mo mga kapatiran na nagkukumute, ang managsakay, may sarili sasakyan. Ingatan mo, sunatan magbigay ng mga special offering. Pulubusan mo lang pagpalain, return blessing to thee, my God. At pagpalain mo kami tanan, sumaami ka. Ito may samot na lang sa nalaman na pastor. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. We love you so much. Our Jesus loves you more. Maglamanuhay tayo at ang lingkuran natin tabangan, nagay sa box mga pledges at ang magpalihas sa ripos tabangan. Yes, I love you with the love of the Lord.